Anniversary sa araw na ito ng bombing doon sa Bali, Indonesia, October 1, 2005, doon sa parehong lugar na pinuntahan namin. Marami namatay, marami nasugatan sa lugar na yan at mapayapa naman nung kami pumunta doon. At bagamat majority ng populasyon ng Indonesia ay Muslim, siguro 90%, pero yung particular na lugar ng Bali, ito ay karamihan ay mga Hindu. Kaya pala sa pagpunta namin doon sa lugar na yon, doon sa magandang beach, hindi doon kami nag-conference, dumaan lang kami doon, ay naandun din ang altar at binibigyan nila ng pagkain, yung altar, at paulit-ulit, pabalik-balik siya doon, na yung altar ng mga Diyos-Diyosan, binibigyan ng pagkain. And then sa mall, andun din ang malaking idols, Diyos-Diyosan. And then sa kalsada, sa pamilihan, at doon sa hotel, sa conference, sa may tabi ng swimming pool, ay meron ding display ng altar at sila ay nagbibigay din ng pagkain doon sa kanilang Diyos-Diyosan. So bagamat masaya yung aming conference doon sa Heart Cry Bali, Indonesia, pero may mga kalungkutan sa puso namin na nakikita yung mga tao na yon na sumasamba sa hindi totoo na Diyos. At syempre, babalik din sa alaala natin, dito sa ating bansa ay maraming sumasamba rin sa Diyos-Diyosan. At alam nyo, modern na ang Diyos-Diyosan ngayon. Ano man mas importante sa iyo kaysa sa Diyos, yan man ay career o pamilya o trabaho o pera, anumang bagay, sports, Facebook, whatever, na mas mahalaga sa iyo kaysa sa Diyos na lumikha ng lahat at patuloy na nagsusustento sa iyo bawat hininga ng ating buhay. Karapat-dapat siya napahalagahan ng higit sa lahat. And that's why sa Biblia sinabi, seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Pero marami sa tao doon, sa Bali, sa ibang lugar, maging dito sa atin, ang sumasamba sa Diyos-Diyosan. Walang langit doon. May apoy doon sa mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Kung meron dito, hindi ko kayo kilala sa kaibuturan ng iyong puso. Kilala ka ng Diyos na lumikha sa iyo. Alam niya kung ikaw ay sumasamba sa tunay at buhay na Diyos. At binigyan ka ng pagkakataon upang dalhin sa lugar na ito upang umupo ka, hindi para lang ikay makinig, kundi iyong namnamin anong sinasabi ng Diyos na ito sa buhay ko. Ano bang gusto niya sa akin na may karapatan sa buhay ko? Sa Kanya nakukuha ng buhay ko anumang oras from now. At ako'y walang madadala ni anuman. Kaya dito, mga kapatid, mga kaibigan, napakamahalaga ng magandang balita sa mundong ito. Yan ang ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. At yan ang ating pinagbubulay-bulayan. At the end of the day, ang pinakamahalaga talaga sa tao ay kanyang naintindihan ng magandang balita sa gitna ng masamang balita na ang Diyos na ito ay nahabag dito sa planetang ito na puno ng tao at sinugo niya ang kanyang kaisa-isang anak na tunay na Diyos at tunay na tao na kagaya mo nang sa ganoon ikaw ay matubos at huwag humantong sa unending, eternal, non-stop na wildfire sa hell. Yun ang issue dito, mga kapatid, mga kaibigan. Hindi ito issue lang ng kain, tulog, trabaho, school, tatanda, mag-aasawa kung meron, magkaapo kung meron, and then balik na sa alabok. May issue dito. Issue dito ay ito. Okay ka ba sa Diyos na ito? Matuwid ka ba sa Diyos na ito? Are you right with God? Yan ang issue. Alam na alam mo kung anong kalagayan mo ngayon. Huwag mong i-assume na ikay kabilang dito sa humahawak ng Diyos ay sovereign sa Cubao Reformed Baptist Church. In your heart of hearts, kailangan mo magsiyasat, mga kapatid, mga kaibigan, mga kabataan, ikaw ba'y matuwid sa harap ng Diyos? Kung hindi, ngayon ay araw ng biyaya niya na may pagkakataong ka
na maging matuwid sa kanyang biyaya. Dito sa aklat ng Galacia, yan po ang pinakatema dito, kaya nga itong tao na napakasama, alam niya talaga siya ang pinakapinunong masama. Siya si Pablo, isang relihiyoso, isang magaling, isang matalino na abogado, kayang makipagdebate sa larangan ng mga relihiyon at relasyon sa Diyos, pero siya ay binulag ng Panginoon at siya ay iniligtas. Kaya nga sa unang Timoteo 1 verse 12 and 15, sinasabi niya, nagpapasalamat ako sa Diyos sa kabila ng aking kamangmangan, ako'y kanyang tinubos at niligtas. Yung totoo sa kanya, totoo rin sa iyo at sa atin. At dito sa kanyang sulat sa Galacia, nung una natin na pag-aralan, sa chapter 1, kung hindi nyo nasubaybayan, pwede nyo balikan. Yan ang provision ng Panginoon ng virus, and then nagbigay ng technology. Pwede mong balikan yung mga nauna, naka-record na mga pangangaral ng katotohanan dito sa pulpito na ito. Nakita natin sa Galatia 1:1-5, yung mensahe na talaga mahalaga ang kredibilidad ng tao na tinawag ng Diyos. Kaya nga dun sa conference dun sa Indonesia, ang tema talaga dun ay yung buhay mo at doktrina mo bilang lingkod ng Diyos. Hindi siya pwedeng paghiwalayin. Hindi po pwedeng may kaalaman ka sa mga mahalagang doktrina, ang buhay mo ay hindi ayon sa mga mahalagang doktrina o katotohanan ng salita ng Diyos. Hindi maaari. Your life and your doctrine according to God's revelation. And so mahalaga kay Pablo ang kanyang kredibilidad na siya'y apostol ng Panginoong Jesucristo. Tinawag ako ng Diyos. Tinawag ako ng mahabaging Diyos. Ako na makasalanan at hindi karapat-dapat. Kaya ipinagtanggol niya dito sa unang bahagi sa chapter 1 ng Galatian na talaga siya ay lehitimo na apostol ng Panginoong Jesucristo. Nakita niya ang Panginoong Jesucristo, tinawag siya ng Panginoon, binago siya ng Panginoon, sinugo siya ng Panginoon, lehitimo. At sapat ang ebanghelyo ni Jesucristo na kanyang ipinangaral. At nakarecord dito sa banal na aklat. And then nakita natin yung sumunod na mensahe natin sa Galatians 1 and 10-24 na talaga si Pablo ay nagpatotoo na siya'y kinalugdan at baguhin ng soberano at banal na Diyos. Upang maligtas ang tao, siya'y sinugo sa mga hintil lalo na kung hindi maligtas ay tutungo talaga. Hiwalay sa Diyos magpakailanman sa apoy ng impyerno. Kaya siya'y nagpakilala na siya'y apostol, Pablo, na binago at naging mananampalataya. Hindi lang siya mananampalataya, siya'y lingkod ng Panginoong Jesucristo. At siya'y tunay na tinawag ng Panginoon na buhay. Nakita natin sa Galatians 2:1-10 na si Apostol Pablo ay pinagkatiwalaan ng Panginoong Yesus ng Ebanghelyo na nagliligtas para sa lahat ng tao, lalo na sa panawagan sa Kanya sa mga hintil. Nakita natin na siya ay nagtungo dahil sa pahayag ng Diyos tungkol sa katotohanan ng Ebanghelyo sa verses 1-5 ng chapter 2, and then 6-10 ay ang biyayang pinagkaloob ng Diyos. Kaya't meron siyang pakikisama at sa mga kapwa niya, maging mga Hudyo, sila Pedro at mga orihinal na alagad, meron silang pakikisama bagamat siya'y tinawag hiwalay sa kanila. Pero hindi siya namumuhay ng sarili niya, kundi siya'y merong fellowship. Ang yan ang mababasa natin sa Galatians chapter 2 and verses 1-10. Ngayon naman, ay makikita natin ang dramatic dito sa verses 11-16. Na maganda yung mga nauna sa verses 8-9, sabi diyan ay meron silang pakikisama dahil sa Ebanghelyo. Pero pagdating dito sa verses 11-16, yung pamagat sa Tagalog ay sinaway ni Pablo, si Pedro, sa Antioquia. So yung Jerusalem na nag-ship dito yung scene doon sa Antioquia, doon sa lugar ng Syria, kung titingnan mo sa mapa, mga 4 or 5 hours drive mula sa Jerusalem.
Ito ay tinatawag na Clash of the Titans. Yung leader ng mga na tagapangaral sa mga Hudyo, si Pedro, na pinuno ng mga orihinal na apostol ng Panginoong Jesucristo. At ito namang si Pablo na sinugo sa mga hintil, parehong leader. At dito ay mayroong clash. At ang issue kasi dito ay hindi lang personality. Ang issue dito ay ibanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Ang ibanghelyo na nagliligtas, tanging ibanghelyo. At yan po ang nabasa natin kanina sa ating teksto sa araw na ito, yung Galatians chapter 2, 11 to 16. Ang mensaheng gusto kong dalhin dito sa binasa sa atin ay ito. Si Apostol Pablo po ay itinuwid si Apostol Pedro sa public. Dahil hindi siya lumakad ng matuwid na ayon sa katotohanan ng Ibanghelyo. Ibanghelyo na tanging paraan upang ariing ganap matuwid sa pananampalataya lamang kay Kristo ang makasalanan at hindi ayon sa pagsunod o paggawa sa kautusan ng Diyos. So issue ito ng Ibanghelyo, hindi lamang tama ang iyong paniniwala, kundi tama rin ang ating pamumuhay ayon sa Ebanghelyo na nagliligtas na tanging paraan upang maging matuwid ang isang taong baluktot na kagaya mo, ang isang taong masama na kagaya mo, true and true, totally depraved, walang pag-asa sa sarili, patay ayon sa Efeso 2, 1, 2, 3, patay, pasaway, anak ng kapautan. And then sa verse 12 ng Ephesians 2, walang Diyos, walang Kristo, walang pag-asa. Naintindihan mo ba, kapatid, ang iyong tunay na kalagayan? Naintindihan mo ba ang iyong kalalagayan na hindi magbabago maliban ng Diyos na ito, na sovereign, ay mahabag sa iyo? Kaya ang issue dito kay Pablo ay issue ito ng iisang Ibanghelyo, Hudyo man o Hintil, Jews or Gentiles. There is only one gospel, the power of God unto salvation to the Jews and also to the Greek. Yan po ang issue dito ngayon sa teksto natin na titignan. Sa isang commentary na binasa ko po sa Exalting Jesus, Freed by Grace, sinabi niya, the main truth that we saw over and over again in Galatians is this: God's pleasure in you is not based on your performance for Him. Now, in one sense, that seems freeing, but in another sense, that seems frustrating. In other words, hindi tayo kinalulugdan ng Diyos sa ginagawa natin. Praise the Lord, kung may opportunity tayo maglingkod, maraming opportunity dito na pinagkatiwala sa atin sa Cubao Reformed Baptist Church. Meron tayong Grace Ministerial Academy, meron tayong Christian Compassion Ministry, purihin ng Diyos, pag-aalaga sa mga kapuspalad ng mga bata natin. Meron tayong drop-in center sa mga tao. Pag-uwi ninyo, tingnan ninyo yung mga tao dyan, ang lumalakad, walang tirahan, walang pagkain, walang maayos na damit, walang ligo, halos. At every Thursday, nandito sila sa atin. At mga kapatid, salamat sa inyong pagsasakripisyo. Kahit pagod kayo sa trabaho, nandito kayo sa gabi at nagluluto at nagsisilbi, nagpapakain. At Lord willing, this coming few weeks, sila idadalhin natin sa isang magandang lugar, sa isang camp. Maraming opportunity na maglingkod, pero hindi ka tinatanggap o hindi ka kinalulugdan dahil lamang sa iyong ginagawa. Dahil sa iyong performance. Tayo'y kinulugdan niya dahil lamang sa ginawa ng kanyang bugtong na anak na ating Panginoong Jesucristo. Tayo ay matuwid dahil sa katuwiran. Siya lang ang matuwid, ang bugtong na anak ng Diyos. Siya ang nag-alay ng kanyang buhay. Siya ang tumanggap ng puot na para sa iyo. Ibinuhos sa kanya ang puot na para sa iyo at tinanggap ng Panginoon ang ating guilt, ang ating kaparusahan. Kung kaya, dahil sa Kanya, tayo'y matuwid kung ikay sumasampalataya. Nakikiusap ako sa inyo, kilala mo ang sarili mo, alam mo ang kalagayan mo. Walang ibang paraan ng Diyos para ikaw ay maligtas sa apoy.
Walang ibang paraan upang maligtas ka sa darating na judgment day. It is appointed unto man to die once. Hebrews 9:27. Yan ang naghihintay sa iyo at sa akin. Judgment day. Pero kay Kristo, wala nang paghahatol para ikay itapon. Kay Hesus Kristo, tayo'y kanyang itinuring na matuwid. Tinatanggap niya tayo hindi sa ating ginagawa, kundi dahil sa ginawa ng kanyang tanging anak doon sa krus ng Kalbaryo. At yung pamumuhay niya bilang representative ng mga tao ng Diyos. So tandaan natin ang issue dito sa mga leader na ito. Mga tao na tinawag ng Panginoon, mga tao na binigyan ng kaloob ng Panginoon, mga leader ng kanyang iglesia. Pero hindi sila Diyos. Hindi sila mga Superman. Pareho din na may nanatili pang kasalanan. Siyempre, yung produkto ng kanilang sinulat sa patnubay ng Espiritu Santo, hindi nagkakamali ang Biblia. Pero sa mga pamumuhay, meron pa rin nananatiling kahinaan. Kung kaya, mga miyembro ng CRBC, kung kayo minsan siguro, baka madalas na-open kayo sa aming mga kahinaan pa, ipanalangin nyo kami at lapitan nyo kami ng may kababaang loob at may pagmamalasakit na kami talaga ay yung minamahal bilang tinawag ng Panginoon upang maglingkod para sa inyong kabutihan, lalo ng kabutihan ng inyong kaluluwa. So yan ang nakikita natin sa mga leader na ito. Pero hindi po pwedeng baliwalain ang issue ng Ebanghelyo. Hindi po pwede. Pwedeng pagpasensya na maraming bagay, pero pagdating sa issue ng doktrinang Ebanghelyo ng kaligtasan, hindi maaari. At yan ang nakita natin. Una sa lahat, tingnan natin yung verses 11-4, yung pagtutuwid upang itama ang pamumuhay ng naaayon sa Ebanghelyo ng Panginoong Yesus. Dapat consistent. Hindi lamang mukhang matuwid at Kristiyano tuwing linggo. Hindi. Pagbaba pa lang natin dyan, pagsakay sa sakayan, sa grab o sa jeep, o sa sarili mong sasakyan, o sa mga kasabay mo na mga mananakay, o pag-uwi mo sa iyong tahanan, at sa loob ng isang linggo, sa iyong trabaho, sa school, ano man ang gawain mo, paglalaba, pagluluto, etc., etc. Hindi po pwede na hindi consistent ang ating pamumuhay sa Ebanghelyo, mga kapatid. Kaya kailangan natin dito ng kababaan ng loob, kailangan din natin dito ng puso na teachable. Handang matuto, handa na i-correct. Lahat tayo, kahit leader, kahit pastor, kahit apostol nga, may mga pagkakataon na kailangan ng biyaya din ng pagtutuwid. Alang-alang sa Ebanghelyo, alang-alang sa kapurihan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Yung ikalawa, very brief lang gagawin natin kasi tutuloy din naman natin ito sa susunod na serye ng ating pag-aaral sa verses 15-16. Ito'y patungkol sa pagpapatibay sa tamang pagtuturo. Sa pananampalataya lamang kay Kristo ang tanging paraan ng Diyos upang tayo ay ariing ganap, ituring na matuwid, ideklara na matuwid sa harapan ng Diyos at ng kanyang hustisya. Yan ang sentro dito sa aklat na ito. In fact, sentro yan sa buong Biblia. Paano nagiging matuwid ang isang baluktot at masama na taong kagaya mo. Yan ay biyaya lamang ng Diyos sa makatuwid. Kung tayo ay nakatanggap niyan, mga kapatid, dapat tayong mapuno ng pagpapasalamat. Dapat tayong magpakatotoo. Hindi pwedeng double standard. Hindi po pwede na nagbabalat kayo. Wala tayong may tatago sa harap ng ating Diyos. Kaya sa biyaya ng Diyos, masabi natin, kagaya ni Pablo, I am what I am by the grace of God. Ako ay ako. And so, alam ng Panginoon,
kung anong buhay meron tayo. Dito, sa paksa na ito, may matututunan tayo dahil binanggit dito yung salitang hypocrisy. At alam niyo kung sinong sinabihan? Apostol, leader ito. Hypocrite. Napakasakit nun, di ba? Sa atin nga, sabihan ka ng, kung mayroon kang kakilala o mahal sa buhay, lalo na't mahal mo sa buhay, sabihan sa'yo, napaka-hypocrite mo. Ang sakit nun. Pero yan ang word na nakikita natin sa Biblia. At ang sinabihan niya ay leader, apostol. Bakit? Kasi may issue na mas mahalaga nating makita. Issue ito ng iisang ibanghelyo na nagliligtas, ibanghelyo na nagbabago ng totoo, ibanghelyo na magdadala sa atin sa kalawalatian, sa piling ng Diyos, magpakailanman. So may matutunan dito tayo sa banal na salita ng Diyos. Pero maganda, itong verses 11 to 14, maganda na makita natin, ano ba yung background na ito, na kung saan si Pedro na isang Hudyo ay kinorek ito. Sinabi sa verse 11, ngunit nang dumating si Sipas sa Antioquia, sumalungat ako sa kanyang mukhaan, face to face, publicly, sapagkat siya'y nahatulang nagkasala. So hindi lang ito simpleng issue, may issue ng kasalanan dito. Kay Pedro, isang apostol. And then, makikita natin dito sa verse 13 and 14 yung salita na pagkukunwari. Pagkukunwari. Kunya-kunyari. Hindi totoo. Naku, masakit ito na salita. Pero baka may ganyan ka na mapagkunwari. Hindi totoo. Yan ang inilalantad sa atin dito, mga kapatid, mga kaibigan. Huwag lang tayo maging abala sa ating ginagawang paglilingkod para sa Kanya. Baka merong pagkukunwari, kailangan itong palabasin. At kailangan ng pagsisisi dito, kailangan ng pagbabago, kailangan ng ibanghelyo ng Panginoon na sapat upang tayo ay mapatawad at malinis sa lahat ng ating pagkakasala. Yan man ay hypocrisy, yan naman ay pagkukunwari. Kayang-kaya ni Jesus na linisin ang ating mga karumihan. Kaya nga ang ginagawa niya dito, ibinabalik talaga sa Ebanghelyo. Ang ginagawa natin sa pulpito na ito, mga kapatid, mga kaibigan, na nakakaalam ng kaibuturan ng iyong buhay, ibinabalik po sa Ebanghelyo ng Panginoon. Yun lang talaga ang pag-asa natin. Yun lang ang comfort natin. Hanggang sa huling hininga natin. Yung background po nito, pwede nating tingnan doon sa Acts chapter 10. Kasi talaga, matinding issue dito ng mga Hudyo. Marami silang mga practices na kakaiba sa mga hintil. Eh. Di ba, noong nakaraan, doon sa chapter 1, nakita natin yung pagtutuli. Wala namang ganoon sa mga hintil. At nilabanan ito ni Pablo na ang mga sumampalataya kay Kristo ng mga hintil, hindi kailangan tuliin, nakagaya ng mga Hudyo. Sapagkat kay Kristo, wala nang Hudyo o hintil man. At tinatanggap tayo hindi sa ating panlabas na ginagawa o pagsunod sa kautusan o anumang mabuting gawa, walang naliligtas sa gawa, kundi sa pananampalataya sa ating Panginoong Hesus Kristo lamang. Ang issue doon sa chapter 1, yung pagtutuli. Ang issue dito sa chapter 2, makikita natin ay pagkain. May mga kakaiba silang mga pagkain na ginagawa yung mga Hudyo. At matagal na panahon yan, ganyan ang kanilang mga tradisyon bilang mga Hudyo, kakaiba sa mga hintil. At hindi basta-basta na ikay makikisalo sa kanila, hindi basta-basta yung mga Hudyo at mga hintil ay nagsasama, na hindi lang yan sama-sama sa pagkain. Yan, nagpapasalamat ako sa karanasan sa Indonesia, ay talaga iba't ibang lahi kami, iba't ibang bansa, 13 nation, and then salo-salo, sama-sama. Sa kanila, sa mga Hudyo at mga hintil, hindi yan basta-basta. Dahil ang pagkain ay hindi lang issue ng pagkain per se. May issue dito ng fellowship. May issue dito ng acceptance. In this case, Christian fellowship. You accept one another as brothers and sisters in the Lord Jesus Christ. Pero hindi ito madali. And so kailangan maintindihan natin, ano bang background dito sa nangyari sa mga gawa?
dito sa Acts chapter 10. So meron ditong background na mahalaga na ating maintindihan na kung saan meron ditong tao na ang pangalan ay si Cornelius sa Acts 10 at sinabi diyan siya ay God-fearing Gentile. Bagamat siya ay may takot sa Diyos, pero hindi niya alam ang ebanghelyo ng kaligtasan. Kaya ito ang probidensya ng Diyos na sa kanyang pangitain ng anghel ay nagsalita sa kanya kay Cornelio. At sinabihan siya doon sa verse 5, ngayon nagsugo ka ng tao sa Joppa at ipatawag mong isang Simon na tinatawag na Pedro. So ito yung nagsalita sa kanya sa vision, sa pangitain, upang ipatawag ang lingkod ng Diyos, ang leader ng mga Hudyo, na si Pedro, ang leader ng mga apostol ng Panginoong Jesucristo ng mga Hudyo. And then nakarating ito kay Pedro sa verse 13, dumating sa kanyang isang tinig, tumindig ka, Pedro, magkatay ka at kumain. Verse 14, subalit sinabi ni Pedro, hindi maaari, Panginoon, sapagkat kailanman hindi ako kumain ng anumang bagay na marumi at karumaldumal. Muling dumating sa kanyang tinig sa ikalawang pagkataon at nilinis ng Diyos. Ang nilinis ng Diyos ay huwag mong ituring na marumi. Ito'y nangyari ng 3 ulit, 3 times, na galing sa langit, revelation ng Diyos kay Pedro na leader. Samantalang naguguluhan si Pedro sa kanyang sarili kung anong kahulugan ng pangitain kanyang nakita, biglang dumating ang mga taong sinugo ni Cornelio na may pagtanong ang bahay ni Simon. Tumayo sila sa harapan ng pintuan at tumawag sila upang magtanong kung si Simon na tinatawag na Pedro ay nanunuluyan doon. At samantalang iniisip ni Pedro tungkol sa pangitain, sinabi sa kanya ng Espiritu, tingnan mo, may 3 taong naghahanap sa iyo. Tumindig ka, bumaba ka, at sumama sa kanila na walang pag-aatubili. And so, fast forward, si Pedro ay nagpunta doon sa tahanan ni Cornelio na isang hintil na may takot sa Diyos. At yung kinuwento niya sa verse 31, yung pahayag sa kanya, Cornelio, dininig ng ang dalangin mo at ang iyong mga limos ay inaalala sa harapan ng Diyos. And then si Pedro sa verse 34 ay nangaral ng ebanghelyo ng Diyos. Ano nakalagay sa verse 34 ng chapter 10? Nagsimulang magsalita si Pedro at kanyang sinabi, tunay ngang nauunawaan ko na na walang kinikilingan ng Diyos, walang favoritism ang Diyos. Hudyo man o hintil, isang ebanghelyo lamang ang maaaring magtuwid, magligtas, magbago sa isang makasalanan. Sa maliwanag ito sa kanyang pangitain at naranasan ito ni Pablo, nakita niya kung kaya siya ay nagpasimula na makisama, maging sa pagkain dito sa mga Hudyo. And so, pagpunta niya doon sa Antioch, hindi natin alam kailan at ilang linggo siya nandoon. Pero itong sinabi ng teksto sa atin sa Galatians chapter 2, nang dumating ang ilan doon, samantalang siya'y nakikisama na sa mga hintil, sila'y kumakain. So, anong nangyari dito? Ay nang may dumating na mga kasamahan ni Santiago o si James, ay kapatid ng Panginoong Jesucristo sa laman at isa sa mga leader din doon sa iglesia sa Jerusalem. So hindi natin alam kung ganong ka-eksakto, kung sila ba talaga mga sinugo ni James o ni Santiago, para tiktikan ba, ano ba itong nangyayari na mga ito. Hindi natin alam exactly. Pero ang nakita natin dito, sa verse 12, nang sila'y dumating, siya'y umurong at humiwalay. Dahil, ano nakalagay? Si Pedro na matapang at malakas at nakita natin ang pangangaral niya sa Acts chapter 1, siya'y may kinatakutan, natakot siya sa pangkat ng pagtutuli. Ito yung grupo na nagsasabi, kailangan kayo mga hintil, kailangan muna kayong turuin para kayo maging ganap, full, first class Christian. Ito yung grupo nito na sinasabi na dumating sa Antioch at inabutan dito si Pedro na nakikisalo na sa mga hintil, lunch fellowship, potluck. And then nang dumating ito
Si Pedro ay unti-unting lumayo. Anong klaseng kilos yon? Anong klaseng pamumuhay? Very clear sa teksto ng Biblia, sinabi dito ni Pablo, ang ganitong pagkukunwari. And take note, hindi lang sarili mo, hindi lang sarili niya. May mong mga nadamay. Yung hypocrisy, yung pagkukunwari, hindi lang sarili mo. May mga nakatingin sa iyo. May mga kasama ka. May mga naniniwala sa iyo. Kaya kung ang pamumuhay mo ay hindi consistent sa Ebanghelyo, hindi lang sarili mo, kundi yung mga tao na nagtitiwala sa iyo. At take note, si Bernabe. Sino ba si Bernabe? Tinawag siyang son of encouragement. Best friend ito ni Paul. Kasama ito sa ministeryo ni Paul. Pero si Bernabe, nadamay din. Lumayo din. Gusto ko mag-apply dito sa buhay natin sa CRBC. Kilala mo ang sarili mo. Kilala mo ang mga malapit sa iyo. Mga kapatid kay Kristo, nandito tayong lahat, magkakaiba tayo ng mga kanalakyan at mga kaalaman sa ating larangan ng pamumuhay at edukasyon. Andito tayo dahil sa Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Tinatanggap tayo hindi sa ginagawa natin dito. Dahil sa ginawa niya, ng pag-aalay niya ng buhay, pagtanggap niya ng puot na para sa iyo at para sa akin. Mag-ingat ka, mag-ingat ako, mag-ingat tayo sa uri ng ating pamumuhay. Dahil hindi lang sarili mo ang apektado, pati yung mga kasama mo. Isa sa mga napuna ko sa conference doon sa Indonesia, masaya, fellowship, maraming tawanan, pero sa kailaliman na lamang ko, maraming duguan. Maraming problema sa kanya-kanyang iglesia. May mga iglesia na nahati ang iglesia. May mga labanan. May problema sa pamilya. Tama-tama, yung tagapangaral sa amin, 73, season Reformed Baptist pastor na talagang tapat, 10 session, walang outline, Biblia lamang ang kanyang salita. May kredibilidad yung tao na yon na kilala ng ating pastor. Alam niya yung kanyang tinuturo, alam niya yung pamumuhay, alam niya yung diablo na sumisira. Alam niya yung pamumuhay na hindi lang sarili niyang sinisira at dinadamay. Sa akin personally, sabi ko, sana tumanda ako ng kagaya niya na matapat sa Panginoon hanggang sa wakas. So mga kapatid, yung buhay dito na pinapakita sa atin, leader ito, maraming alam sa Biblia, maraming ginagawa para sa kaharian ng Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord kung binibigyan tayo ng pagkakataon, mga kapatid, yung mga abilidad natin na sinanay ng Panginoon sa providensya ng Diyos. Regalo yan ng Panginoon. Hindi parang ibaon mo at dalhin mo sa hukay, kundi gamitin mo para sa Panginoon. Pero, pag-ingatan mo rin kung paano ka mamuhay. Kung merong hypocrisy, kung merong pagkukunwari sa buhay natin na hindi tama sa Ebanghelyo ng Panginoon. Ngayon pa lamang, humingi tayo ng tawad sa Panginoon. Makita na natin ang ating mga sarili na wala. We are nothing in my hands I bring. Simply to thy cross I cling. Wala tayong may pagmamalaki, mga kapatid. So mag-ingat tayo sa ating pamumuhay at ipanalangin natin palagi na talaga sa Psalm 139, i-expose niya ang ating buhay. Isa sa natutunan ko doon sa session sa Pastors Conference, sabi niya,
Ba't di ka manahimik sa buhay mo sa isang araw? Mga 5 minutes. Wala kang ibang gagawin. Anong gagawin mo? Wala. Manahimik ka lang sa Panginoon. Sa harap ng Panginoon. Umanap pa ng lugar na tahimik at manahimik ka sa kanyang harapan. 5 minutes. Ang hirap siguro na, 5 minutes. At purihin mo siya. Sambahin mo siya. Alalahanin mo ang kanyang dakilang gawa sa buhay mo. It really strikes me, no? So, yan yung background na nakita natin. Ang Diyos ay nangusap na sa Kanya, walang favoritism ang Diyos. Brothers and sisters, hindi pwede maging hadlang ang mga panlabas na gawain, mga circumcision o pagkain. We are one in Jesus Christ. Pagdating sa issue ng kaligtasan, pagdating sa issue ng consistency sa pamumuhay, dapat tayong magbigay lugod sa Diyos. Alam mo yung pressure dito? Peer pressure. Natakot siya doon sa company ng mga spies boys. Anong ginagawa ng mga ito? Mga hintil ito. Ito'y Hudyo. Bakit sila may fellowship sa isa't isa? So yung pressure, kaya siya unti-unti, may peer pressure. Anong nakikita natin doon? Mas higit na nagbibigay lugod sa tao kaysa sa Diyos. Yan din ang kahinaan mo at kahinaan ko. Baka ginagawa mo ang ginagawa mo ngayon dahil fill in the blanks. Dahil ba gusto mo talagang bigyan lugod ang ating Diyos? O dahil gusto mong bigyan ng lugod ang mga tao na kagaya mo? And so, yung resulta nito, kung hindi consistent sa Ebanghelyo, yung resulta nito, hypocrisy. Alam mo yung hypocrisy? Yung mga, di ba, nung araw, meron silang mga maskara. Ang punto doon sa mga nagsusuot ng maskara, di ba tinatago mo yung tunay na karakter mo? Kaya kung ang itsura ng maskara mo, halimbawa, itsura mo si Batman, o yung sino nga yung kalaban ni Batman, o di, yun ang karakter na ipinipakita mo. Yun ang hypocrisy. Tinatago mo yung real you, yung tunay na ikaw, yung tunay na yung paniniwala. Alam mo tama, kagaya sa issue ni Peter. Alam niya talaga, ang Ebanghelyo lamang ang nagliligtas, hindi sa ginagawa, hindi mga seremonya, hindi sa pagtutuli, hindi sa anumang... Alam ito ni Pedro. Pero sa aktual na pangyayari ng temptation, ng tukso, ng peer pressure, ayun ang matindi doon. So, in application sa buhay natin, anong pressure sa pamilya mo? Tinatago mo ba ang tunay mong paniniwala sa Biblia, sa salita ng Diyos? Anong pressure meron sa iyong opisina, sa iyong school? O natatakot ka ba na makilala ang tunay mong identity? Meron ka bang identity crisis? Alam mo ba na you are now in Christ, in Jesus Christ, by the grace of God, sa biyaya lamang ng Diyos. And that's why tayo ay mga ilaw at asin. Ang sabi ng Panginoon, hindi kayo ilaw at tinatago sa ilalim. Kayo nasa ibabaw upang kayo magliwanag. Kayo asin upang i-aresto ninyo ang kabulukan ng mundo at magbigay kayo ng masagana at masarap na lasa sa mundong itong bulok dahil sa kasalanan na once tayo'y kabilang doon. Pero dahil sa pressure, dahil sa ang hangarin ay magbigay lugod sa tao imbes na sa Diyos, may epekto tayong nakita, hypocrisy. And then nadadama yung ibang tao na hindi gawin ang nakapagbibigay lugod sa Diyos. At yan po ay kasalanan. Kasalanan sa harapan ng Diyos. Meron po dito sa aklat ng Proverbs 9:25, yung pressure, ang takot sa tao ay naglalatag ng bitag. Ngunit ang nagtitiwala sa Panginoon ay maliligtas. Ito yung general observation niya sa mga tao. At lahat tayo natatakot, ano? Alala ko tuloy yung naging problema namin sa airport
Kung mayroong lalabas sa inyo, gawin niyo yung e-travel. Ay talaga namang pagdating doon sa immigration, nakakatakot din talaga kasi i-reject ka. Na-reject nga kami. Kasi hindi nagawa yung e-travel eh. Electronic kasi wala nang sulat-sulat ngayon. Dito sa cellphone mo, gawin mo kung sino ka, lagay mo lahat ng information mo para pagharap mo sa immigration na may kamera sa'yo, o at least hindi ka i-reject. Na-reject nga kami. May takot talaga eh. So lahat tayo dumaranas ng gano'n, ng pressure, ng takot. Pero alam naman natin, ang Diyos natin ay sovereign. Hawak nila yung lahat ng iyon. In fact, doon sa isang immigration dahil lalagay mo doon kung sino ka, anong trabaho mo, lalagay mo, wala namang pastor dito. Paano ko ilalagay yun, pastor? Pastor ako eh. Kaya nung siya bumalik sa kanyang upuan, Christian din po ako. Ayan. So, at least, di ba, nagkakilala kayo na pareho pala kayong lingkod ng Panginoong Jesucristo nandun sa particular na lugar na medyo nakakatakot at may pressure. And so, gusto kong tanungin, ikaw kapatid, meron bang hypocrisy sa buhay mo? Meron ka bang kinatatakutan na tao, higit sa Diyos? Ang motivation ba ng buhay mo ay magbigay lugod sa Panginoon mo? Siyempre, dapat tayo maging magalang at maging magrespeto sa ating mga taong nilagay ng Panginoon sa atin, ang ating mga boss, ang ating mga superior na nilagay ng Panginoon. Pero higit sa lahat, may takot tayo sa Diyos na ang pamumuhay natin ay consistent, tugma, ayon sa Ebanghelyo ng Diyos. In this case, ang sinasabi ng Ebanghelyo ng Diyos, walang Hudyo o Hintil, lahat tayo pantay-pantay sa krus ng Kalbaryo, Hudyo man o Hintil, mayaman o mahirap, may pinag-aralan o wala, babae o lalaki, we are one in Jesus Christ. And so therefore, sana matuto tayo dito sa in-expose sa atin ang source ng hypocrisy. Nakita natin fear of man, takot. Nakita natin sa Proverbs, naglalaglag ng bitag. Proverbs 29:25. Ngunit ang nagtitiwala sa Panginoon ay maliligtas. Kung si Pablo lamang si Pedro lamang ko ni-remind niya ang kanyang sarili sa mga natutunan niya na nakadakila na pagkasoberana ng Diyos, maaaring iba ang kwento dito. Pero sa kanyang sovereignty, inalagay dito para ma-expose ka rin. Ma-expose din tayo. Nang sa ganon tayo magkaroon ng pagkatakot sa Diyos, hindi lamang sa mga nilikha ng Diyos. And so may mga lesson sa atin, mga kapatid, sa umagang ito, na bumalik tayo sa itinuro sa atin sa kapangyarihan ng Diyos na Ebanghelyo, na hindi lamang sa ating estado na mga guilty, subalit kay Kristo, not anymore guilty. Wala nang paghahatol kay Kristo. Pero yung ating pamumuhay sa araw-araw, kailangan natin higit na maipangaral sa buhay natin ng Ebanghelyo. Yan ang sinabi sa atin ng preacher, preach the gospel in your lives every day. Nang sa ganoon ay mag-conform tayo sa anumang sitwasyon, lalo na kung may pressure, lalo na kung merong tayong mga kahinaan, ay tumingin tayo sa ating Diyos na sovereign sa lahat. Gusto ko rin tingnan natin dito, na bagamat may mga problema. Remember, itong church, may tendency, may panganib na yung church ng mga Jews, church ng mga Hintil, ay mag-disunite. Pero makikita natin yung resulta dito sa mga susunod nating pag-aaral, na-resolve naman at nagkaroon ng paggalang din naman si Pedro, Apostol Pedro, kay Apostol Pablo, na talaga siya ay sinugo din ng iisang Panginoong Jesucristo at siya din ay umamin ng kanyang pagkakamali. Kaya kinilala niya ang pagkukorek sa kanya ni Apostol Pablo. At sinabi niya sa 2 Peter 3:15, our beloved Paul. Napakagandang ending nito, no? Karaniwan sa mga magkakapatid, mga leader na itinutuwid ang isa't isa, ayaw nang magkita, ayaw nang magharap.
Hiwalay kung hiwalay. Pwede yan sa labahan na dikolor at white. Pero ang Ebanghelyo, mga kapatid, ang nag-isa sa atin. Sinira na ni Kristo ang naghihiwalay sa atin. Kaya kailangan natin ibalik ang sarili natin sa Ebanghelyo na kung saan pinarusahan ng ating Panginoon upang tayo ay maligtas at alisin ng barrier sa harapan ng kabanal-balaran Diyos sa ating mga kapatid. Then nakita din natin kung may problema talaga, kagaya na nakita ko doon sa conference. Kapag ang gawain ng Panginoon ay nagpo-progress, at napakaganda na ito, no? 90% more Muslim nation, and then may conference doon ng Christian, nagpo-progress, na mayroon doon sa conference na may mga testimony, may mga nag-testimony na Indonesian, Nepalese, Pakistani na kung saan ay talagang buhay mo nakataya. And dahil kay Kristo at sa Ebanghelyo sila naging mananampalataya. Napakasarap pakinggan itong mga kapatid na ito na mas mahirap ang kalagayan. Alam ko yan dahil ako'y nagtrabaho sa Saudi ng 7 years. Kapag ikay naging Christian doon ay isang taga-Saudi ay patay ka talaga. So nakita natin dito, in spite of challenges, in spite of problems na nag-a-arise sa atin, may opportunity dito, mga kapatid. May opportunity dito para makita natin ang total dependency natin sa ating Panginoon, sa ating patuloy na paglakad sa Kanya. And then, itutuloy natin ito, mga kapatid, sa susunod na linggo at in-encourage ko po yung mga miyembro ng Cubari Forum Baptist Church. Ito po yung ating confession of faith na totoo sa Biblia. Summary lang ito, summary. So, dapat alam mo ang pinapaniwalaan mo. At dito po makikita natin ang pagtuturo sa chapter 11 kung paano talaga nagiging matuwid ikaw sa harap ng Diyos. Basahin mo po sa internet, i-type mo lang 1689 Tagalog, pwede mong mabasa ng libre. Kung wala kayong ganitong physical na copy, kung gusto niyo magkaroon, magtanong kayo kung may copy pa doon. At ang assignment ninyo, mga kapatid, at kasama kayong mga kaibigan, basahin itong chapter 11, ang pag-aaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. So binigyan ka na ng technology ng Panginoon dyan sa hawak mo na yan, isang pindot mo lang ay pwede mong mabasa ang pinakamahalagang katuruan. Paano ang hindi matuwid at makasalanan tinatanggap ng Diyos. Alam nyo, madalas ko ginagawa pag ako'y nagtataxi, di ba, galing sa airport, minsan gusto ko magtipid, mag-MRT na lang kaya ako. Pero naglalaban yung isip ko, may pagkakataon naman ako makipag-usap sa taxi driver na alam kong may struggle sa buhay. Mas mura siguro kung taxi kaysa sa Grab, so mag-taxi na lang kaya ako. So, yun ang ginawa ko, paroon at parito, at nagkaroon ako ng, kasi may mga nakasabit sa kanila, di ba, na mga plastic na krus. So, ginagamit ko yan na contact point para ipakilala ang Diyos natin na tunay at buhay. And then, yung mga recording natin dito, yung huling nagatid sa akin dito ay mga 30 minutes din yon na ipaliwanag sa kanya ang Ebanghelyo ng Panginoon. Kasi mula, parang tuod lang eh. Pero pagka naliwanagan talagang, nakikita mo rin sa kanya talaga na kailangan niyan talaga ng maligtas sa apoy. Ano sinasabi ko, may apoy. Hindi relihiyon na nagliligtas, kundi siya na totoong Diyos sa totoong tao. At naghirap. At siya'y nangungusap, hindi siya patay, hindi siya pwedeng ihambing sa kahoy o plastic o naman. And then, bago siya umalis, nilagay niya na yung YouTube sa YouTube, di ba? Yung mga sermon na sana maawa ang Panginoon na siya'y maligtas. Magtatapos na ako at hindi ko gusto magtapos, mga kaibigan, no? May kwento rin ako na maganda at hindi maganda. Kasi bago ako umalis, ay kumuha ako ng license ko. At sa internet, kailangan pala ng NBI.
clearance. Pagdating ko sa LTO, hindi naman pala kailangan. So, anyway, i-process na yon. Kaya nakuha ko na yung license ko. Nakapasa naman. Pero pagkuha ko ng NBI, after 2 weeks, lahat ng kasabay ko binigay yung clearance. Pagdating sa akin, Sir, may kaso kayo. Ano? Kayo? Imagine mo, alas 11 yon, 11 to 12. Balik po kayo ng alas 2 dahil investigar po ng NBI magsasabi sa iyo kung anong kaso niyo. Imagine mo, 3 hours yon. Anong isipin ko doon? Anong kaso ko? Nag-iisip na ako pag nakulong ako. Ano kaya ang gagawin ko doon? Tira naman siguro ko ng pagkain ng asawa ko. Pero nag-isip na ako doon. Iipunin ko lahat na nakakulong. At ako'y mangangaral ako doon, magtuturo ako doon kapag ako'y nakulong. And so, yun ang mga iniisip ko dahil haharap ka sa husgado, di ba? And then, wala namang kaso sa biyaya ng Diyos. May mga kapangalan lang talaga. Pero yung lesson doon, ikaw ay haharap sa Diyos ng hustisya. Sana clear ang record mo. Kay Kristo, alam mo yung slate, ano man tawag doon, yung sinusulatan mo, tapos pwede mong burahin. Ganyan ang mangyayari sa iyo. Lahat ng kasalanan mo, simula hanggang sa huling hininga mo, kay Kristo, burado lahat yun. At ikaw itatanggapin niya. At ikaw i-declare, not guilty, matuwid kay Kristo. Pero kailangan ding ituwid ang ating pamumuhay. Let's pray. Dakila namin Diyos, kaawaan mo po kami na hindi lang nagpapasalamat sa iyong dakilang gawa ng pagliligtas, kundi ituwid mo rin po ang aming pamumuhay. Patawarin mo po kami at patuloy mo po kaming linisin. O aming banal, matuwid at puno ng grasya na Diyos, ang Panginoong Yesukristo. Pagpalain mo po kami, Panginoon, at tunay po na kami ay lumakad ng may kababaan loob at karunungan na gumagawa, Panginoon, dahil ito'y ebidensya ng iyong gawa ng kaligtasan sa mga makasalanan kay Kristo lamang, pananampalataya lamang na regalo mo. Sa iyo po ang papuri sa lahat ng ito. O Diyos, magligtas ka po sa aming kalagitnaan para sa iyong kapurihan sa pangalan ng Panginoong Yesukristo. Amen.